Sa bawat laban may kwento ng tapang at pananampalataya. Sa bawat pagsubok, palaging may pag-asa at paghilom. Pakinggan natin ang pagbabahagi ni Tatay Orlando Navarro na sumailalim sa 2 major operations na heart surgery at abdominal aneurysm. Isang kwento ng pananampalataya, tapang at milagro ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ako po si Orlando Partido Navarro, 72 years old, taga Cabacan, North Cotabato. Ako naman ang kanyang asawa, si Erlinda Liga Navarro. Kasalukuyang nakikitira kami sa bahay ng aking anak dito sa Candelaria. Napunta ko rito sa Luzon dahil gusto kong magpa-check up dyan sa NKTI. 2013 nung nalagyan ng stent tong paa ko. Tapos nagpapa-check up ako yearly. Inanuan ako ng doktor ko doon sa Cotabato na bumalik ka sa kidney center at pa-check up mo yung mga ugat mo, baka yung stent mo nagbarado na naman. Nung na-check up ako roon, sinitiskan ako, doon nila nalaman na hindi lang pala yung mga ugat sa paa ko ang may bara, kundi mayroon akong abdominal aorta aneurysm. Sabi ng doktor ko doon, kailangan ma-repair yan. Sa paghihintay ko ng operation, doon nila na mayroon pala akong 3 ugat na barado sa puso. Hindi nila itinuloy ang pag-opera dyan sa aneurysm, kundi inuna nila yung puso. Habang ako'y naghihintay ng operation, naisip namin dito sa dambana ni Padre Pio na mahihingi ng tulong. Kaya dumaan kami rito humingi ng gabay para sa operation ng bypass sa puso. Nung naoperahan ako, awa ng Diyos, madali akong gumaling. Pinayagan na ako ng doktor ko na pwede na akong mag-travel. Bumalik ulit kami rito para magpasalamat kay Padre Pio. After 6 months, maopera na naman ako. Ituloy nila yung abdominal aorta aneurysm. At napag-isip na naman namin na bumalik ulit dito at humihingi ulit ng tulong. Kasi pangalawang major operation na yun. Talagang mabigat eh. Awa ng Diyos, madali rin akong nakarecover. Tapos nung wala pang 1 linggo, pinayagan na ulit ako ng doktor ko na sabi niya sa akin, pwede ka na magbiyahe. Nagpapasalamat pa ako na niyang mga doktor yung sakit kong abdominal aorta aneurysm. Dahil kung kwan daw, pumutok yun, wala na raw. Sobra talaga ang stress ko, ang nervyos ko. Kaya kung ano man ang kalalabasan ng check-up ng aking asawa, sabi ko, Santo Padre Pio, sana makayanan namin ito, lalong-lalo na ang asawa ko. Abdominal aortic ang unang nakita nila, hindi yung puso. 3 days before may schedule yung operation sa abdomen niya, nakita nila na may 3 ugat na barado sa puso niya. Ano na naman ba ito? Sabi ko, umiyak ako talaga. Siya nag-surrender na. Ang sabi ko, Lord, kung may pagkakataon pa na mabuhay ang asawa ko, kayo na po ang bahala. Padre Pio, please lang, tulungan niyo kami manalangin sa Panginoon na makaya namin ito. Lalong-lalo na po nung sinabi na mag-prepare kami ng hindi bababa sa 1M. Kawawa naman kayo. Saan tayo kukuha ng ganito? Ipinaglaban ko, sabi ko, Lord, please po, i-transfer ang asawa ko from NKTI to Philippine Heart Center. Sige lang, kayo na ang bahala magbantay sa daddy ninyo. Ako na lang ang prayer warrior na makipag-usap sa Panginoon. Sabi kong ganun. Malakas talaga ang ng panalangin. Nag-iisa ako. Yung anak ko may pinuntahan. Tumayo ako, pangalawang gabi. Bago ako tumayo, sabi ko, hinawakan ko yung paa ko. Lord, tulungan mo ako. Tumayo ako, sinubukan kong ilakad yung paa ko. Nandiyan sa kalakad ako. Biruin mo, sa tingin ko sa iyo, sabi nga ng doktor, parang hindi ka naoperahan. Malaki ang paniniwala ko na isa siya sa tumulong sa akin. Nagpasalamat ako sa tulong niya. Dahil kung hindi siya tumulong siguro sa akin, hindi ko lang alam kung ano nangyari sa akin. Major operation. Hanggang dyan.
Sana'y si Padre Pio, mas marami pang mapagaling na kagaya sa aking asawa. Pasalamatan lahat natin whenever na may magandang blessings o pagkakataon na kagaya na nangyari sa amin. Huwag natin pabayaan na hindi tayo manalangin at magpasalamat sa lahat. Salamat kay Padre Pio na nakilala namin siya, ang kanyang himala sa lahat ng aming pagsubok ay nalampasan namin. Lahat ng mga tulong sa akin, mga paggabay sa akin, salamat po. Sa bawat pagdapo ng dilim, may liwanag na nagsisilbing gabay. Si Tatay Orlando sa pamamagitan ng pananampalataya ay nahanap ang lakas at pag-asa na magpatuloy. Isang paalala sa atin na sa kabila ng lahat ng pagsubok, nariyan ang walang hanggang awa ng Diyos. Patuloy lang tayong manalangin, umasa at huwag mangamba.